Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa Marcos chapter 1 verse 23 to 27. Nasabi dito na, sa kanilang sinagoga ay may lalaking inaalihan ng karumaldumal na espiritu na sumisigaw. Sinabi niya, anong kaugnayan meron tayo sa isa't isa? Jesus na taga Nazaret, naparito ka ba upang kami ay lipulin? Kilala kita kung sino ka, ang banal na Diyos. Sinaway siya ni Jesus na sinabi, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Matapos pangisayin ng karumaldumal na espiritu ang lalaki at sumigaw ng malakas na tinig, ang karumaldumal na espiritu ay lumabas mula sa kanya. Namangha ang lahat at sila ay nagtanungan, ano ito? Ano itong bagong turo? Kapag inutusan niyang may kapamahalaan ang mga karumaldumal na espiritu, sumusunod sila sa kanya. Sa bagong tipan, si Jesus ay inilalarawan bilang nagpapalayas ng mga demonyo bilang bahagi ng kanyang ministeryo na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at otoridad sa masasamang espiritu. Ang gawaing ito ay madalas na pinapakita bilang isang pagpapakita ng kaharian ng Diyos sa pagdaig sa mga puwersa ng kadiliman at pagliligtas sa mga tao mula sa pang-aapi. Ang bagong tipan ay binanggit ni Jesus ang pagpapalayas sa mga demonyo ng 55 beses, ngunit 5 beses lamang inilarawan ang mga pangyayari ng detalyado. Binigyan ni Jesus ang kanyang mga disipulo ng otoridad na magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit, at ipangaral ang kaharian ng Diyos. Ang kapangyarihan at otoridad na ito ay ibinigay sa kanila upang magamit sa pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at pagpapakita ng katotohanan nito sa pamamagitan ng mga himala. Ang mga alagad ni Jesus ay binibigyan ng kapangyarihan na magpalayas sa mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Ang mga alagad, kasama na si Juan, ay nakakita ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. At habang sinisikap nilang pigilan siya sa simula, inutusan sila ni Jesus na huwag. Itinatampok ng mga kaganapang ito ang otoridad na ibinigay sa mga mananampalataya na magpalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Ang panalangin at pag-aayuno ay mga spiritual na disiplina na kapag pinagsama ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan upang madaig ang kaaway at maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtutok sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin at pagtanggi, sa pisikal na pagnanasa sa pamamagitan ng pag-aayuno, ay ang mga individual ay maaaring mas mapalapit sa Diyos at humingi ng kanyang patnubay sa pakikipaglaban sa spiritual na pakikidigma. Ang pagkilala na si Kristo ay nanalo na sa laban ay nangangahulugan ng pagkilala na sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at muling pagkabuhay, ang tagumpay laban sa kasalanan, kamatayan, at ang kapangyarihan ng kasamaan ay natiyak para sa mga mananampalataya. Ito ay isang paalala na ang ating mga pakikibaka at mga hamon ay hindi tungkol sa pagkapanalo sa isang laban, ngunit tungkol sa pamumuhay sa kalayaan at kapayapaan na ibinibigay ng tagumpay ni Kristo. Ang pag-unawang ito ay naghihikayat sa pagtiwala at pagsunod, dahil maaari nating harapin ang mga paghihirap sa buhay sa pagkakaalam na natitiyak na ni Kristo ang ating pangwakas na tagumpay. Ang pagsasaya sa pagiging kabilang kay Kristo ay pinagmulan ng malalim na kagalakan at kapayapaan para sa mga Kristiyano na nagmumula sa isang pakiramdam ng pagpapatawad, pagtanggap, at isang bagong buhay kay Kristo. Kagalakang ito ay nag-ugat sa kaalaman na si Jesus ay gumawa ng paraan para sila ay makipagkasundo sa Diyos at na sila ay bahagi na ngayon ng isang mapagmahal at walang hanggang pamilya. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. Dito na nagtatapos ang aking daily devotions.